Sa iba pang balita, sinabi ni PNP Chief Ronald De La Rosa na posibleng diversionary tactic ang ginawa ng Mauti Group sa nakita ng IED sa US Embassy. Samantala, inilatag naman ni Manila Mayor Joseph Estrada ang mga hakbang ng kanilang lungsod upang masolusyonan ang kanilang nasasakupan. Kaugnay niyan, pinagbibitiw naman ni Estrada ang mahigit 600 traffic enforcers dahil sa umuning mga insidente ng katiwalian. May live report ang aming kasamang si Marita Muahe. Salamat, Princess. Katatapos lamang ng press con dito sa Manila Police District tungkol dun sa nakita nga improvised explosive device sa harapan ng US Embassy kaninang umaga. Ayon mismo kay PNP Chief General Ronald De La Rosa, itong nakuha nilang bomba o IED bomb ay may same signature sa nakuha nilang bomba doon sa Davao bombing. So sinasabi niya, isa sa mga teoryang tinitingnan nila ay ang Mauti Group na siyang involved dito. So sabi niya, maaaring ito ay isa sa mga paraan ng Mauti Group upang takutin, maghasik ng takot sa taong bayan. Dahil ayon nga sa kanila, itong mga nakaraang araw ay ilan ang mga miyembro at sunod-sunod na rin ang naging pag-atake sa grupong ito. Pero bukod sa Mauti Group, meron pang isang grupo na tinitingnan ang Chief PNP. Ito yung sinasabi niyang Tukboy Magid Group. Hindi lang natin makuha yung eksaktong word o eksaktong pangalan nito, pero more or less ganito yan. Tukboy Magid Group. Na sinasabi niya nga, isa rin sa mga gumagawa ng ganitong klase ng bomba sa bahagi ng Mindanao. Ayon sa kanya, ang sa kasamang palad, yung mga ganitong bomba ay medyo normal dun sa bahagi ng Mindanao. So bukod sa sinasabi niyang teorya ng pagkaka-involve ng Mauti Group dito sa naganap na o sa nakuhang bomba kaninang umaga sa US Embassy, sinasabi niya rin na maaaring isang tao, isang grupo na may galit sa US Embassy o talagang nananakot lamang. Ayon sa kanila, kung sakaling pumutok itong o sumabog itong nakuhang bomba kanina, ito ay mayroong radius ng 100 to 150 meters. So base doon sa mga nauna nilang o nakalap na impormasyon, meron daw taxi na dumaan kaninang umaga. Ito'y kwento ng isang bystander na street sweeper dun sa lugar. Meron daw taxi na dumaan kaninang umaga at huminto dun sa harapan ng basurahan, may inilapag dun sa loob ng basurahan at umalis na kaagad-agad. So ang duda nila, ito na yung bomba na inilagay dun sa harapan mismo ng US Embassy. Ang kagandahan lamang nito, sabi nga ni Chief De La Rosa, ay naging alert yung ating kababayan at nai-report agad dito sa pulis dahil agad itong napuntahan at agad na napigilan kung ano man yung maaaring mangyari. Dahil ayon sa mga pauna nilang investigasyon, capable na sumabog itong nakuha nilang IED bomb kaninang umaga. Ito daw ay inilagay bandang o madaling araw at sa ngayon tinitingnan pa nila yung mga CCTV footages sa paligid ng area upang makakita sila ng mga karagdagang impormasyon sa kung paanong napunta yun doon sa lugar. Samantala patuloy pa rin yung kanilang pakikipag-ugnayan sa US Embassy na kanina umaga pa lang ay nagsabi na makikipagtulungan, magbibigay ng kanilang full cooperation para marisolba ng ating mga otoridad itong bomba na nakuha sa harapan ng kanilang ambasyata. Ipinahayag din ni Chief De La Rosa na maghihigpit ngayon, sila ay on full alert pero hindi pa naman daw na itataas yung state of lawlessness. So in effect pa rin yan, pero in addition to that, maghihigpit ang ating kapulisan sa lahat ng mga checkpoints and security para masigurado na hindi na mauulit itong pangyayaring ito. Magkagayunman, sinabi niya rin na hindi niya pipigilan yung ating mga kababayan kung gustong magpunta sa mga lugar na matatao katulad ng mga malls at iba pang mga lugar at dadagdagan lamang yung security persons sa mga paligid na ito dahil nga magpapasko. So inaasahan natin na hindi rin naman mapipigilan yung ating mga kababayan dahil nga ito ay panahon ng pamimili para sa darating na Kapaskuhan. Ang kanilang
Ayun, makikipag-coordinate ang kapulisan sa mga mall authorities para maging sila yung mga security, yung mga sarili nilang security personnel ay maghigpit sa mga pumapasok at lumalabas sa mga mall areas. Tinanong kanina kung may pagkukulang ba ang Philippine National Police dito sa naganap na pagkakakita ng bomba kanina. Direktang sinagot ito ni General De La Rosa na oo, may pagkukulang ang kapulisan dito dahil the mere fact na nakapasok yung bomba, yun ay isang pagkukulang na dahil nga nalusutan daw sila. Pero binigyan pa rin niya ng inassure niya ang taong bayan na ang lahat ay under control at wag daw magpapanik ang ating mga kababayan dahil sabi nga niya kung magpapakita tayo ng takot, ito ay isang tagumpay na para dun sa grupo ng mga terorista na nagnanais na maghasik ng lagim dito sa Kamaynilaan. Samantala, kanina naman sa press con na ginanap sa Manila City Hall, inutusan ni Manila Mayor Joseph Estrada na mag-resign sa kanilang pwesto ang may 690 personnels ng Manila Traffic and Parking Bureau o MTPB. Ito man ay kasunod ng mga reklamong natatanggap niya katulad ng iligal na mga gawain at extortion activities na kinasasangkutan ng mga ito. Samantala habang nire-reorganisa ang MTPB, pansamantalang mangangalaga sa kaayusan ng trapiko sa Maynila ang Traffic Enforcement Unit ng Manila Police District. Ayon kay Estrada, maaaring mag-apply naman yung mga tinanggal na personnel ng MTPB. Ito ay kung makakapasa sila sa isang striktong Special Selection Committee na binuo rin ng Mayor. Ayon pa rin sa kanya, tataasan yung sweldo ng mga magiging bagong miyembro ng MTPB. Sa ngayon ay sumisweldo ang mga ito ng 6,000 at kung matatanggap sila, gagawin na daw 10,000 piso ang sweldo ng mga ito. Ang pagbubuo ng isang Special Selection Committee ay upang masalang mabuti ang bubuo ng mga bagong MTPB. Samantala, yung ilang miyembro naman nitong Manila Traffic and Parking Bureau ay nagulat sa balitang ito. Dahil ayon sa kanila, dapat naman daw sana inabisuan sila ng kahit na mga 2 buwan bago sila paalisin sa trabaho. Samantala, aminado naman yung ilan sa kanila na meron silang mga kasamahan na tiwali at ito daw ay hindi maiiwasan. Kung kaya't yung iba rin naman sa kanila ay sang-ayon na magkaroon ng cleansing o paglilinis sa kanilang hanay sapagkat nadadamay din daw sila sa mga kasamahan nila na tiwali. Samantala, kinumpirma din ng alkalde ni Mayor Joseph Estrada na ililipat ang Rizal Stadium sa Subic, Zambales at sa pwesto nito ay magtatayo ng isang multipurpose commercial establishment. Ito ay upang madagdag din sa kita ng syudad. Yan more or less yung naging takbo ng ating mga press con ngayong umaga. Yan na muna ang maihahatid natin para sa PTV News. Marita Muahe. Maraming salamat, Marita Muahe.